Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Nasa panahon tayo midweek encounter with God. Ating po pagbubulay-bulayan ngayong gabi ay magtatagpuan sa Colossus chapter 3 verse 1 to 11. Ngayon po ang sinasabi. Yamang binubuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya ay nahayag, na mahayag din kayong kasama niya at makahati sa kanyang kaluwalhatian. Kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay, na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa at ang kasakiman, na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay namumuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon, nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Ngunit ngayong itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa ninyo. Sinuot na ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at pagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang lalo ninyo siyang makilala. Kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Grego at ang Hodyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang hindi sibilisado, ang alipin at ang malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya nasa inyong lahat. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Salamat o Diyos sa iyong mga salita na kung saan ay nagiging guide namin, nagiging alaala namin na ikaw ay Diyos na buhay na nagpapala at nag-iingat sa amin. Nawa o Diyos, sa gabing ito, ikaw po ang maranasan, ikaw po ang papurihan at madakila sa lahat ng pagkakataon. Salamat sa bawat isa na mananampalataya at samahan mo po kami, O Lord. Naway maging daluyan ng pagpapala itong iyong mga salita. Tumahin panalangin sa pangalan na Jesus. Amen. Amen. Ngayong gabi po ay gusto ko pong umpisahan sa isang kwento na isang matanda na membro sa simbahan na nagiging munting problema sa kanilang kapamilya. Kung umaawit itong matandang ito ay sobrang lakas at medyo sintonado ang kanyang boses. Marami ang hindi natutuwa sa kanyang pagkanta ng himno. Kung kaya dumating ang araw, may isang membro na nagsabi sa pastor para kausapin siya na kung maaari, hinaan niya ang kanyang boses tuwing umaawit. Itong pastor, nakarating siya sa bahay ng membrong ito. At datnan niya na maputik at barong-barong ang kanyang bahay. At lumang damit ang suot ng membrong ito, dala ng kanyang kahirapan sa buhay. Subalit, itong matanda, masaya siyang nadatnan ng pastor gamit ang diplomasyang
pananalita. Kunwaring tinanong na ng pastor sa matanda yung pakay niya. Sabi ng pastor, napansin ko po na tuwing nagsisimba tayo, mukhang excited ka sa pag-awit ng mga papuri sa Diyos. Pero agad pong sumagot ang matanda, sabi niya sa pastor, "Opo, pastor, lagi ko kasing naiisip kung ano ang naghihintay para sa akin sa langit. Iniisip ko po na titira ako sa isang palasyo pagdating ng araw. Magdadamit din ako ng magara para sa pagharap ko sa Panginoon ay tiyak akong mananatiling pagpapala sa Kanya." Sabi niya po ba ng matanda, nakikita niyo po ba itong sombrelong ito na sira-sira? Pastor, papalitan po iyan ng korona ng ating Diyos. Kaya hindi ko po mapigilan ang sarili ko pagdating sa pag-awit, sa pananambahan. Gusto ko pong magpuri sa Diyos. At naunawaan naman ito ng pastor kung bakit gaano kung kumanta ng hymno itong matandang ito habang nananambahan. Nakatanaw sa langit ang matandang ito na buong nananampalataya na siya ay makakasama ng Diyos balang araw. Tayo bilang isa pong mananampalataya, bilang isang Kristiyano, hindi lingid po sa atin na maging maganda yung boses. Hindi po lingid sa atin na tayo ay ang gusto po ng Diyos ay manatili tayong papurihan siya, pasalamatan siya sa pamamagitan ng awit. Kaya ako po, napapansin niyo po ako, di ba po? Di man maganda yung boses ko sa pagkanta, pero nananatili ako na umaawit sa Panginoon dahil alam ko sa pamamagitan ng pag-awit, ito ay pagpapala na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ito ay sa pamamagitan ng awit, ito ay ginagamit ng Diyos upang tayo ay samahan, upang tayo ay patuloy niyang paranas sa atin yung mga pagpapala na higit pa sa ating inaasahan. Kaya mga kapatid, sa diwang ito, tayo po ay manatiling maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit at pasasalamat. Ngayong gabi pong ito, may mga bagay lang po ako na gusto kong pagtuunan natin ng pansin o maging pananaw sa atin sa bilang isang Kristiyano at mananampalataya. Ayon po sa talata na nabasa po natin kanina, binuhay tayo muli na kasama ni Kristo. Kaya't ang pagtuunan natin sa isip ay ang mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Na tayo bilang isang Kristiyano ay nabubuhay sa kasalukuyan, ngunit nakatingin sa hinaharap na nakatayo sa lupa. Ngunit nakatanaw tayo sa langit. Na alam natin na may dalawang yugto ang ating buhay. Ang una yung yugto dito sa lupa. At ito ay ang isang pansamantalang buhay. Ang ikalawang yugto ay sa langit at doon tayo ay may buhay na walang hanggan na ipinapangako sa atin ng Panginoon na tayo ay
habang naglilingkod sa Kanya ay mananatili niya tayong babaguhin. Mananatili niyang ipaparana sa atin kung gaano siya kabuti. Tayo bilang isang Kristiyano, kung tatanggapin natin ang Panginoon sa ating buhay, nagsisimula tayo na magkaroon ng bagong pananaw. Mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Mula sa kasalanan, lumalago tayo ngayon sa kabanalan. Ito ay puno ng posibilidad at pag-asa dahil binago ito ng kabutihan ng Diyos. Ito ay ang buhay na may bagong kahulugan upang umiibig at maglilingkod sa kapwa. Pagkatapos natin sa buhay dito, may nakahandang isa pang buhay na makalangit, hindi pa man nadarama natin ang kagalakang ibubunga nito gamit ang mata ng pananampalataya. Inaasahan na natin ang gantimpalang inihahanda ng Diyos sa atin, sa bawat isa sa atin. Ito yung langit. Tanda natin po mga kapatid, ang pagkakaroon ng bagong layunin sa buhay, ito ay nasisiyahan ng ating Diyos. Bagamat nakakagawa tayo ng kasalanan o anumang pagsubok dito sa lupa, pero lagi nating tatandaan, ang Diyos ay kailanman hindi na tayo pababayaan. Na kahit minsan inaakala natin na ang pagiging makasarili ay para sa sariling kapakanan o paghahanap lamang ng kasiyahan ng sarili. Tulad ng pagnanasang makalaman, ang pakikiapid, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang nasa, kaya ginagawa natin ang mga ito. Ngunit ang totoo, ito ay nagbubunga ng kasaraan at pagwasak ng ating buhay. Inaakala din natin na ang kasakiman ay pagsariling kasalanan lamang, ngunit ito ay isang uri ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya sabi po doon sa verse 5 kanina na binasa natin, kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman, ang pakikiapid, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa at kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ito po ang magiging dahilan kung bakit nagiging pagsamba sa Diyos-Diyosan ang kasakiman ay dahil ito ay nakapagbibigay luwalhati sa kasamaan. Ito ay ang nais ni Satanas na ating gawin upang unahin natin ang sarili hanggang makalimutan natin ang Panginoon. Na kapatid, bilang isang maging Kristiyano ng isang tao, Diyos na ang nauuna sa kanyang buhay. Nagbabago pati ang kanyang priorities. Dati ang sarili, kapakanan, ngayon ay ang kalooban ng ating Diyos. Mga kapatid, ang pagiging Kristiyano ay pagkakaroon ng bagong buhay. Ang totoo, buhay Kristiyano ay nabubuhay sa tatlong antas. Unang antas ay yung paglilingkod sa kasalanan. Sabi po sa talata na nabasa natin sa kanina sa chapter 8, sa verse 8 to 9, ngunit ngayon itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot, sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malasawang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito.
Dito po, hindi natin maaaring yakapin ang sabay ang Diyos at ang kasalanan. Kailangan ay iisa lang ang ating pipiliin. Yun yung po yung ating Panginoon. Na kung saan ay lagi niya tayong ilalayo sa masama. At mas ituturo niya yung ikabubuti natin kung may pananampalataya tayo sa Kanya. Sabi niya po sa verse 10, isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at magiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala sa ibang talata sa Biblia na tinawag muling kapanganakan. Kaya tayo ay may pagiging bagong nilikha ng Panginoon. Na tayo ay bilang isang Kristiyano, tayo ay manatili sa Kanya. Bilang isang Kristiyano ay tanging relihiyon na tinatatag ng ating Panginoong Hesus upang makaranas tayo ng bagong buhay. Marami ang nagtuturo na ang pagiging Kristiyano ay hindi relihiyon, kundi relasyon sa Panginoong Hesus. Ang maling katuruan, ito ay nagiging dahilan upang hindi maging tapat, loyal, marami sa kanilang kinaaniban ng Kristiyano na sa Satanas. Sinasabi nila na hindi kailangan ang pananatiling tapat sa samahang pangrelihiyon kung kaya marami ang palipat-lipat ng sekta. Sinasabi ng Biblia na hindi maikakala na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Siya ay nahayag ng maging tao. Pinatunayang matuwid ang espiritu at nakita ng mga anghel na ang tanging Kristiyano ay mananatiling matatag na kasama natin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, manatili tayong magsama-sama. Manatili tayong magpalakasan ng ating pananampalataya. Manatili tayong maging malakas sapagkat ang Diyos ay lagi nating kasama. Na kailanman ang Panginoon ang siya laging mangingibabaw dito sa lupa. Ang Panginoon ang siya laging magagabay sa bawat isa sa atin. Kaya ngayong gabi po, bago po ako tapos ay gusto ko pong iwanan sa inyo na ang salita ng Diyos ay hindi kukupas. Mananatili siya sa atin na magiging guide natin, na magiging buhay espiritual natin. Pagamat makaranas man tayo ng anumang problema, pero lagi niya tayong babaguhin. Nasa dakong, yung pagbabago na yon ay kasama natin ang ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa pagbabago ng buhay na patuloy na pinaparanas mo sa amin. Salamat o Diyos sa bawat isa na karinig ng iyong mga salita. Naway maging gabay ito. Naway maging pagpapala ito sa mga anak mo na nakarinig o Lord. Dahil alam ko ay ikaw ay Diyos na nabuhay, na nag-iingat at nagpapala sa amin. Nawa o Lord, sa dakong ito, patuloy mo pong iparana sa amin yung kabutihan mo. Kabutihan na lagi naming natatanggap at lagi naming nararanasan sa puso namin. Lord, tinataas ko po ang lahat na nakakaranas ng karamdaman, sipon,
ubo o anumang sakit, sa iyo ko po ito linalapit. Dahil alam ko, ikaw ay Diyos na nagpapagaling. Dahil alam ko, sa dako ng pananalangin o prayer na ito, tinutupad mo na ito. Alam ko na idadampi mo sa amin yung iyong kapangyarihang mga kamay. At doon sa iyong mga kamay, mananatili kaming malakas. Mananatili kaming buhay na kasama ka namin. Salamat o Diyos, sapagkat sa buhay namin na ito ay pinaparanas mo sa amin at lagi mo kaming pinagpapala. Wow, Lord, maranasan ka namin lagi at hindi po kami susuko at hindi po kami mapapanghinaan ng loob. Dahil tanging ikaw lang lagi ang aming panghahawakan. Dahil ikaw lang lagi ang aming patnubay at lakas at bisig namin para mabuhay dito sa lupa. Mananatili po kami maglilingkod. Mananatili po kami magpapasalamat sa iyo. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.